Adik! Adik ka sa Jeng-Jeng! Hindi ko pa rin maintindihan. Kung hindi ka naman sakop dyan. Eh, huwag kang mabahala. Oo, kahit wala kang apple. Okay. Linton! At malapit na ang Senate hearing. Dumating na daw po si Trillanes. Binabasa na maninimpa ang reso. Papangalanan daw dun yung involved sa suhulan para ma-issue ang TRO pabor kay Binay. Okay. Mga kapusong Pilipino, number 1, mabati kaming tatlo. Linton Aliigan. Ang tamaan birthday boy. Ang magkot ay papangit. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Bagong tawag na sa'yo. Ano? Boy Relleno. Bakit? Oo nga. Sarap. Ang sarap ng ano. Nakalimutan ko pangalan ko eh. Ano pangalan ng nanay mo? Maite? Maite? Maite Defensor, mga ganon. Oy, Nanay Maite, maraming salamat. Sino ba nagluto siya? Siya ba? Nanay Siya mo, ba? asawa mo? Ay, single. Wala pa to. Complicated to eh. Status is complicated. Nanay niya, so Nanay Maite, maraming salamat po sa Pero may girlfriend ka? Karelyenong bangus. Okay. Ang pangalan? A? B? I-joke box mo. Anong jeng-jeng mo? Anong Eto. usapan sa Pansol? pansol? Ano yung pinag-uusapan natin? Affected talaga ang dami sa atin. Affected. Milk tea. Ay, milk tea. Affected ako dito. Alam mo, yun, sana hindi ko na pinanood yung CCTV. Oo nga. I'm so bothered. Oh. Huli sa CCTV. Nagsara yung isa sa may ano eh. Yun, sa kanila lang ako eh, di ba? Tigok, ang pangalan nun. So, meron bang ano? Ano yan? Ewan ko. Kasi, doon sa mga addict sa milk tea, meron bang mga legitimate? Oh, meron, ang dami. Madami. Di ba may mga, Zagu unang-una, di ba? Yung Tapos, Zagu. matagal na May yun. Zagu pa ba? Meron. Yun ang nauna, no? Tapos, Serenity? Oh, Serenity. Serenity? Di ba? Yun yung mga... Ano ba ba? Hindi Kaya yung naman, mga nababahala, baka naman kasi okay diba? naman, malinis. Hindi, pero ito na yung payo ko. Sige. Huli sa CCTV, pag inom ng may lasong milk tea, yung kliyenteng bumili pati may-ari, patay! Saya na malabang sanhi. Natural bumagsak ang benta. Milk tea fans, natakot na. Hintayin ang resulta ng investigasyon muna. O nga, hindi lang iwas lason, iwas asukal, iwas calories muna. O yung taas ng calorie content ng mga yan, ha? Alam mo, di ba may portion si Mantani, nagtatanong kami. Ang tanong ko pa naman nung umaga nung Friday, ha? Oo, bago mangyari? Ano ba nangyari to? Tama, Friday, Thursday. Basta yung araw na yun nangyari. Ang tanong ko pa naman kay Mantani, mapangani ho ba kung ang lason umabot na sa expiration date? Pag expired na yung lason, nakakalason pa ba? Yung tanong ko kay Mantani. Isa mo na, babanatan ko muna to, Limpa, saglit lang ha. Isang mabilis. Nakakatawa talaga itong si Coloma. Bakit? Ano naman ang Eto, latest? paliwanag ko. Ano naman ang latest? Unliquidated na 437 million cash advances sa tanggapan ng Pangulo. May binaba niya sa 11 milyong piso. Talaga magkano dati? 437 million. Sabi ng COA? Sabi ng COA. 437 million. Sabi ng COA. Sabi ni Coloma, magkano? Yung COA lang. Ito, Coloma. Haba eh. 11 million pesos. Ba, laki ng binaba. Paliwanag ni Coloma. Mali ang ulat ng COA. Naks. Kaya nanawagan na siya doon sa mga government agencies concerned under the Office of the President. I-correct nyo na ng dapat i-correct sa pera. Yun. De, bago ng COA, share, di ba? Meron ng pumalit kay Grace Pulido Tan. Sino? A very hard act to follow. Galing din ng Palasyo. Palasyo? Michael Aguinaldo. Parang gano'n. Wow. Correct me if I'm wrong, ha? Pakicheck Pero, na. pero ayan ay, di ba, marami tayong, at least meron ng isang napunan na baka, na vacancy. Oo, may 10 pa. COA.
Comelec pa. Okay, teka, Nimpa. Hawak na po yung resolution ni Senador Antonio Trillanes na imbisigahan itong umano'y suhulan sa mga judge kaugnay ng pag-issue ng TRO, pabor kay Mayor Junjun Binay. O, at sino-sino? Binangalanan ba? Nimpa, good morning. Nimpa? O, habang iniintay natin si Nipa, sabi ni Atty. Masama, Pogi, what I heard is that nag-oppose yung prosecution to allow Delphine Lee to go out of detention and testify. But, considering na pending yung kaso sa judge, lahat ng bagay that involves Delphine Lee should be coursed through a motion. Hindi pwede yung sa judge lang nakikipag-usap. Dapat formal. Pag hindi via a motion, mere scratch of paper lang yun. Okay, Atty. Pogi. Thank you, Atty. Pogi. Okay. Kamusta na si Nimpa? Ito na, Nimpa. Ano na nangyayari kasi doon? Ano yung hawak na yung resolusyon? Oo, di ba, papangalanan daw. Sabi niya ni Senator Trillanes, papangalanan yung mga nabayaran na justices ng Court of Appeals, kaya nag-issue ng TRO dun sa preventive suspension order. Nako, maanghang yan. Tama ba yun, Nimpa Ravelo? Are you with us? Nimpa? Are you with us? Nimpa? Ano? Kailan talaga. Problematic yung ating komunikasyon. Ayan! Ano, Nimpa, ano na? Ano pangalan? Igan at Ali. Ito yung, dito sa resolution ni Senator Trillanes na isinal ngayon, ang tinukoy dito doon sa isa sa mga whereases. Tinukoy dito, whereas. Ang binabanggit dito, according to reliable sources, to the matter, reliable sources, isang abogado daw na nagngangalang Pancho Villarasa ang nag-facilitate ng transaksyon at nakipag-usap sa Associate Justices ng Court of Appeal. Pancho Villarasa. Pancho Villarasa. Abogado, di ba? Ito yung attorney. Pumupunta dyan yan. Nag-facilitate nung transaksyon. Oo, para nakipag-usap sa mga associate. Siya yung middleman, kumbaga. Siya yung nag-mediate nung bayaran. Sino kinausap? Oo. At ang kinausap, dalawa kasi di ba yung pinag-uusapan dito, isang TRO, isang injunction para mapigil yung nauna yung TRO. Di ba nauna yung TRO? Sino yan? Sumunod ay injunction na. Yun yung indefinite, di ba? Oo, yung definite na. Oo, yung preliminary injunction. So, ang sabi dito, sabi daw ng reliable sources, itong si Atty. Pancho Villarosa ang nag-facilitate ng transaksyon at nakipag-usap sina Associate Justice Jose Reyes Jr. at Associate Justice Francisco Acosta. At di umano, Francisco ano? Of them, naputol ka, Francisco Acosta. Mga taga Makati RTC yan. Hindi. 6th Division ito ng Court of Appeal. Sila yung mismong nakaupo dun sa kaso. Oo. Sila mismo yung nag-issue. Oo, tinukod kasi dito sa resolution, yung nag-issue ng TRO, tatlong justices ito, Associate Justices Jose Reyes Jr., Francisco Acosta, at Eduardo Peralta Jr. ng 6th Division ng Court of Appeal. Okay. Ngayon, matinding bintang yan. Para dun sa unang TRO, ang kinausap daw ni Atty. Villarasa para sa bigayan ng 20 million pesos each. Wow. Para sa TRO ay sina Associate Justices Reyes and Acosta. Okay. Oo. So, 40 million. Oo, tig 20 million daw. So, 40 million. At nung sumunod na pangyari, when the Ombudsman daw, DILG and the DOJ, hindi na-recognize yung TRO, nagkaroon ng pangalawang transaksyon. Okay. Kinausap daw si Associate Justices Reyes and Acosta ulit at di umano tumanggap ang dalawa ng tig 5 million pesos pang karagdagan para sa issuance ng writ of permanent injunction. So, noong 20M, hindi na-issue yung TRO. Nung dinagdagan ng 5 million, na-issue na. Ganun ba? Parehong na-issue yun yung TRO, di ba? Una yung TRO nung in-issue, hindi yan na-recognize ng Ombudsman at saka ng DILG. Tama. Tapos sumunod yung preliminary injunction. Oo, so nagkaroon ng mga petition. 5 million yun. So nagkaroon ng pangalawa daw, nung para sa injunction, 5 million daw. Nandiyan ba saan nangyari yung mga meetings and paano nabibigay itong pera? Walang nakalagay, wala. So si Associate Justice Peralta, ayon dyan, sa hawak mo, ay hindi nababanggit, di umano hindi nakatanggap.
Hindi binanggit na hindi nakatanggap. Basta ang tinukoy lang, Justices Reyes and Acosta lang yung binanggit na kinausap daw ni Atty. Villarasa. Ang nakalagay dito hindi direktang aligasyon Ang sinasabi dito, according to reliable sources, na may nalalaman daw sa pangyayari. So dahil daw doon sa kinausap yung dalawang mahistrado at binigyan ng pera, di umano, ay kaya daw nag-issue ang Court of Appeals, yung una nga, TRO, and then yung writ of preliminary injunction with undue and inordinate haste, yun ang sabi. So si Atty. Pancho Villarasa, binanggit naman dito yung background ni Atty. Arthur Pancho Villarasa, sinasabi dito na very powerful and influential lawyer. Marami daw itong contact dahil may mga natulungan daw na ma-appoint o ma-promote bilang prosecutor, hukom o kaya maestrado, particular daw noong administrasyon ni na dating Pangulong Ramos at dating Pangulong Gloria Arroyo. Sinasabing personal counsel ito ni dating Pangulong GMA, pero ngayon nasa camp na daw ni VP Binay dahil may falling out daw sa mga dating partners. Yun ang nasa resolusyon na isinal ni Senator Trillanes. Ang mga resolusyon, batay sa patakaran dito sa Senado, di ba, sa rules, ay hindi ito automatic na halimbawa final ngayon, kaagad nang tatalakay ngayon dito sa public hearing. Kasi ang mga resolusyon, inihaharap muna sa plenary session, tapos ang buong body ang magre-refer nito sa particular committee na didinig dito. Pero kahit na hindi pa ito nare-refer dito sa committee dito sa Blue Ribbon Subcommittee, pwede rin itakal kung i-bring up mamaya ni Senator So ang purpose ng kanyang itong resolution na to is para maimbestigahan itong kanyang allegation? Oo, ang layunin dito sa resolution niya nakahanay dito, investigahan daw in aid of legislation yung alleged system of justice for sale sa Court of Appeals at iba pang hukuman at mga related anomalies daw sa judiciary. Okay. Okay. Ano na naman nangyari doon sa yung isa pang naka-schedule na hearing pagpapatuloy nung doon sa Makati Parking Building. So ano nang nangyayari? Nandiyan na yung mga personalidad? Oo, wala pa sila dito. Aanog-anog pa kami dito sa session hall. Si Secretary Virgilio de los Reyes ng Department of Agrarian Reform ay nandito, pati si Atty. Berberabe tungkol dito sa housing project daw. Doon sa GMA, DCWB natin, si Associate Justice Reyes, lay minister ng Holy Eucharist. Hello? State advocate of the Knights of Columbus at chapter head ng Couples for Christ. Hala. Siya ay nanumpa bilang Associate Justice ng Court of Appeals July 8, 2003. So, isa ito doon sa mga Associate Justice na pinararatangan ni Senator binabanggit ni Trillanes. At kasalukuyan siyang chairperson ng 12th Division. Si Associate Justice Francisco Acosta naman, graduate ng magna cum laude sa San Beda College. Degree ng AB Philosophy at natapos ang law sa San Beda noong 1971. Nagkaroon siya ng silver medal dahil panlima siya doon sa kanyang klase. Kasalukuyan siyang Vice President at miyembro ng Board of Trustees ng San Beda Law Alumni, member din ng ASEAN Law Association at ng Rotary Club ng Fairview. During his free time, madalas itong maglaro ng golf at tennis. Saan kaya siya naglalaro? Siya ay naglingkod bilang consultant ng PNOC, National Oil Company, mayor ng Taguig, hindi ko alam kung sinong mayor. Tanong mo kay Alan Peter. Committee on Energy at Corporation and Franchises ng House of Representatives para sa Speaker. Part-time instructor siya sa Philippine School of Business Administration. PSBA. So yan yung mga background nitong dalawang binanggit ni Senador Antonio Trillanes na umano'y tumanggap ng kabuuan 25 milyong piso bawat isa para sa pag-issue ng TRO at writ of preliminary injunction pabor kay Mayor Junjun Binay. Tama? Ayan. Ayun. Ano mo dito sa resolution na isinal ni Senator Trillanes, di ba ang mga resolution may mga whereas para sa background at sa mga assertion. Oo, binabanggit dito na tinukoy dito yung mga matagal ng serious allegations ng corruption sa Court of Appeals. Binanggit dito yung matagal ng report tungkol kay Ma'am Arlene, di ba yung report ng last year na Ma'am Arlene. Big time fixer daw sa judiciary at the shoulder to shoulder
anong tawag doon, wining and dining and shouldering daw sa mga out-of-town at hotel accommodation ng judges at counterpart daw ng pork barrels ka mastermind na si Janet Lim Napoles sa judiciary. Tapos kinukoy din dito sa resolution yung mga panawagan na kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na imbestigahan yung mga corrupt practices sa hudikatura at yung mga dati ng allegation ng katiwalian para patibayin yung punto na talagang na iibenta o nabibili ang mga PRO at injunction di umano sa Court of Appeals. Yun. So, yung pagdinig dito ng tungkol doon sa Makati Parking Building at iba pang mga aligasyon laban kay DTV9 na katiwalian, anytime mag-uumpisa ito, nandito na si Senator Trillanes, pero hindi ko pa nakita si Senator Alan at si Senator Coco Pimentel. Yung ibang mga bisita wala pa rito, hindi natin ina-expect na dadating lahat ng nasa mahabang listahan ng mga inibitahan din. 15 yung inibitahan sa pagdinig ngayong umaga. Marami sa kanila may mga excuse letter. Ito yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel na dahilan kaya sila magkakaroon ng pang-17 at makahumigit pa sa 20 public hearing. At yan ay dahil daw doon sa non-cooperation nung mga itinatatawag nila hindi dumadating, nagpapa-excuse, may mga nagkakasakit bigla-bigla kapag ka itinatatawag dito sa pagdinig. Meron din daw mga nagtatago o itinatago pa hanggang ngayon, kagaya ni na Eden Baloloy, Jerry Linglingan, yung mga pinasasagot pa doon sa Makati Parking Building. Pansamantala nin para Abalumid Jenny, Super Radio, DZWB 101. Ayan, pakihanap natin Thank you, Nympha. At ni Pancho, ha? Ayan, tingnan natin ang mga plano nila. Si Manny naman, nasa kabilang kwarto. Ali. Manny Vargas nasa kabilang kwarto, nasa sa Senado pa rin dahil meron ding isa pang hearing ng pagpapatuloy naman nung usapin ng Bangsamoro Basic Law na matagal yan na. Matagal na yan. Matagal yan na postpone. Dahil pero sa sentro yata ngayon, sa paggamit ng alias. Ni Mohager Iqbal. Alias Agamulak. Alam mo, di ba nga sabi gano'n, maraming pinapayagan na may screen name, no? Yung mga artista, malamang hindi tunay na pangalan, may screen name, merong pen name, yung sa mga writers, marami sa literature, hindi ginagamit din ang kanilang tunay na pangalan. Meron nga tinatawag na nom de guerre. Oo nga. Di ba nga, pag mga revolusyonaryo, anong epekto niya? So, anong epekto niyan sa BBL? Oo. Yun daw ang kanyang nom de guerre, ang Mohager Iqbal, na siyang ginamit niyang pangalan, pampirma dun sa mga official documents. Okay. Mali? Yung kayong kasi salaried state employee na to, di ba? Sino? Si Mohager Iqbal. Bakit? No? So may sweldo ba to mula sa Estado? Hindi, bakit? Ha? Dahil? Dahil nga sa kanyang pagiging chief negotiator ng part ng government peace panel. Hindi, sa ano siya? MILF siya. Ang alam ko sa state salaried employee na yun. Ganun ba? Alam ko, sumisweldo yan. Kasama siya sa MILF. Ganun ba? Manny, anong balita mo dyan? Ano ba alias mo? Di ba ikaw si Vic Vargas? The third. Tagal na ni Vic Vargas. Ano kaya yung kanyang security? Kasi yun ang binigay niyang dahilan di ba? Na for security reasons, kaya siya ay itago natin sa pangalang Mohager Iqbal. Yun ang posibleng sabihin niya, Ali at Igad, dito kung tatanungin siya kung bakit siya gumagamit niya ng alias. Pero sa ngayon, kanina pa naririto itong chairman ng Senate Committee on Local Government, itong si Senador Bongbong Marcos, at magkasunod halos sa dumating itong si Senadora Nancy Binay at Senador Coco Pimentel. Itong si Mohager Iqbal naririto kanina pa, at kasama niya si AFP Chief of Staff General Pio Katapang at ilan pa doon sa mga ipinatawag o inibitahan para nga dumalo dito sa pagdinig kaugnay pa rin sa Bangsamoro Basic Law. Yung pangunahing agenda nito ay may kinalaman doon sa tinatawag na ceasefire mechanism sa ilalim ng Bangsamoro Basic Law at kabilang doon sa mga pinakaharap na pinapwesto na rito sa halapan, napakatagal ng pag-aayos na ginawa dito ay itong si Secretary Ging Deles ng OPAPA. Itong si Assistant Secretary Neil Silva, ito yung kakatawan kay DOJ Secretary Laila De Lima. Itong si Professor Miriam Coronel Ferrer para sa GRP Peace Panel. At ito nung si General, mukhang matatalakay dito yung ilang mga bahagi noong Mamasapano incident dahil nga doon sa implikasyon ito dito sa peace process at sa particular na sa Bangsamoro Basic Law, kung kabilang din sa mga nakita nating ipinatawag ay itong si Major General Edmundo Pangilinan, ang commander ng 6th Infantry Division
si Lieutenant General Rustico Guerrero, ang commander ng Western Mindanao Command. At ang wala rito ay itong si dating PNP Chief Alan Purisima, na kabilang sa mga inimbitahan pero hindi namin natanaw o hindi namin nakita dito magmula pa kanina. Isa rin sa mga inimbitahan pero hindi pa namin nakikita. Kaya double check ko lang kung siya yung nakapwesto sa harapan ay itong si General Napeñas, pero wala pa rin ito. Ang naririto ay yung deputy ng CIDG PNP na si teka, ito yung rango nito, si Villa Corte ng dating SPD na ngayon niya ay nasa CIDG na para doon sa ginawang report ng Bureau o ng Board of Inquiry. Kaya hindi naman yung head of mission ng International Monitoring Team sa katauhan ni Major General Dato Sheikh Moksin bin Sheikh Hassan at ang ilan pang mga opisyalis ng militar at pulisya. So, ang hinihintay na lamang Ali at Igan ay yung formal na pagsisimula ng pagdinig. Lumabas itong si Senador Coco Pimentel, ang pumalit sa kanya dito sa loob ay Senador Tito Soto. Medyo mahigpit dito ngayon, kinailangan magpalabas ng one-day pass para doon sa mga miyembro ng media na hindi bahagi ng Senate media o hindi hindi yung regular na nagko-cover dito sa Senado at maging doon sa pag-iikot, medyo pinagbabawalan, may nilagay lamang na lugar para pumesto itong mga miyembro ng media na magko-cover dito nga sa gagawing pagdinig na ito, particular sa usapin niya ng BBL. So pasamantala, yan muna, magbabalik ako mamaya kapag nagsimula na itong pagdinig at mayroong mga punto ng natalakay na dapat marinig ng ating mga kababayan. Ang inyong kapuso Mali Vargas na GMA Supervise OB, walang-walan. Double A sa Double B! I go inside my room and what is it I see? Isang daga that's staring right back at me. I'm running to the kitchen and there before my eyes an ipis on the table trying to steal my french fries. I turn around facing the wall, parang malikabo. Oh my, it's Anay as I take a closer look. And what's the flying object? Parang ako ay kinagat. Mo pala ang culprit, I need help ASAP. 5, 6, 7, 7, 3, 7, 8 Mapikon. Kim Atienza po para sa Mapicon. Ligtas na po kayo. You're in control with Mapicon. Saridon sakit sa unang stories. Nasa linya ngayon si Jerry, isang commuter para sa kanyang nakatabing babaeng ubod ng ingay. You are the palakol to my sentido, the 2x2 to my noo, the maso to my bungo, the sibat to my bao, you're the itak to my panga, the batuta to my baba, the barena to my puyo, the tirador to my ulo. Ah! Sa matinding headache, may matinding Saridon. Pinagsamang bilis, lakas at bisa kontra matinding sakit ng ulo. Paracetamol propionate caffeine is the generic name of Saridon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw-araw na pamumuhay, stress, pagod at polusyon ang ating kalaban. Ingatan ang kalusugan. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga tuwing Sabado dito sa DCBB MX3 Health Watch. Yesterday, today, and tomorrow, Jeng Jeng forever! Don't sing when your mouth is full. Akin na muna. Nilagang kamote. Healthy yan. Okay. Ito ang banner headline ng pahayagang Philippine Star. No renegotiation for MILF. Ika ni ang byline Alexis Romero. Ang MILF pala, kapag ang ating kongreso daw ay ang Korte Suprema actually kapag binaril itong Bangsamoro Basic Law as unconstitutional dahil yun nga yung binabanggit ng ating si Congressman Rufus Rodriguez, ilang probisyon ang sinabi niyang labag sa saligang batas. Kapag daw binaril ng Korte Suprema ang Bangsamoro Basic Law as unconstitutional, hindi na sila babalik sa negotiating table. Kaya ang ending nun, nako, mahirap nang i-imagine kung anong mangyayari kapag hindi na bumalik din naman sa negotiating table ang MILF. Bagsak, Clinton! Kapag daw binaril, batas Bangsamoro, ang MILF nagpahayag, wala na! No renego!
binatikos mga politikong kritiko, gumagrandstanding sa kakaepal. Heto ang epekto at ang dagdag nila ng MILF. Oo nga, trahedya ng mama sa pano, kalunos-lunos, yan ang totoo. Nababalahaw peace process dahil dito. Ngunit ang BBL, pag di raw naipasa, Jack! Gulo! Itagan yan sa bato! Nako. Ba, matindi yan, ha? Oh. At what price peace, ika nga ng marami. Talaga, mahal din. Oo. Mahirap. Ayaw nilang ipasa dahil nga, ano pala, Igan, 8 yung provisions na unconstitutional. Yung isa doon, tatanggihan ng mga Mindanao lawmakers. That is yung provision allowing for yung tinatawag nilang creeping expansion. Kapag kunwari yung, anong tawag doon yung pag sinishare mo yung border? Pag contiguous yung region at 10% ng registered voters doon, sang-ayon na sumalib na doon sa mabubong bansang Bangsamoro, magkakaroon ng plebisito at pwede na silang ma-annex. Ayun. Diba? Lalaki so, lumalawak na lumalawak. Lawak na nakakalokohan yan. So, 8 yung provision na sa tingin nila ay unconstitutional. Tapos yung isang yun yung provision na malamang tututulan ng mga Mindanao lawmakers. Okay naman. Usapan sa Pertel. Tagal-tagal na nating hindi dinadala ng pandesal ng Kanto Teo na tsaka ang tawag doon, kesong puti. Ano ba gusto mo? Lugaw yung pandesal? Pareho. One at a time. May nakalaban. Ala ko ba? Inalis mo na yung mga aparatos mo sa katawan? Wala na yung aking heart monitor. Wala na. Okay. Baksak! Nasaktan si BP. VP Binay? Oo. Bakit? Sa sinabi ng kalihim ng DILG. Ni Mar Rojas? Oo. Ba't anong sabi ni Mar? Na ayaw niya sa kawatan. Sinabi yun ni Oo, na maging running mate sa halalan. Sinabi ni Mar yun? Oo. Di ba in-offer siya? In-offer ni BP Binay. Si Mar Rojas maging running mate. At ituloy na lang natin itong programa ng Pangulong Noy. Uy. Hininga siya reaksyon. Sinabi mo na kasi naman, unbelievable din naman ang sinabi ni VP Binay yun. Talaga, inalok mo si Mar na maging running Baka mate. mas manalo siyang BP. Dahil wala na si Binay sa BP. Na-show-in. Na-show-in diba? na siya for by the Vice Presidency. Wow. Ang reaction ni Mar. Kahit kailan may soundbite. Kahit kailan ay may never video? akong makikisama sa mga korap. Talaga? Meron. Wow. That's very courageous. Kaya nung sinabi niya, sabi ng iba, dapat pala. Dapat pala. Dapat pala umalis na siya. Sino? Si Mar. Si Mar. Oo. Sa palasyo dahil ang kanyang mga kasama. Mag-a-announce yun na nga daw. Sabi ni Congressman Erice, i-announce na yun yung resignation from the cabinet come June. Ang aga. Dahil ang kanyang mga kasama. Daang milyong pera. Nakulimbat sa pidabadap na alala nyo. Paba. Diba? Hindi ba korap? Alam mo, ang galing ng talent mo. Nag-iiba ka ng octave, ha? Naman! Oo. Di ba, no? Naalala nyo, imbis na, Papa! Naalala nyo, Paba! Hindi pa fully Ay, ang napanood kong ganyan, si Janice de Belen, ang galing, oh. Because I'm truly... Ang bago ng octave. Kaming mga singer, Ali, alam mo. Hindi. Gusto ko lang pasalamatan si Dr. Dennis de Guzman. Sino si Dr. Dennis de Guzman? May kaibigan natin taga-Lipato na nagbigay sa akin ng mga rekomendasyon. Ba't ikaw lang? Akala ko may binigay ako lang walang boses eh. Akala ko may lansones or something. Hindi. O Gusto mo Orahex? Bibigyan kita Orahex. Reseta. Ay, pangmumog yun eh. Kaya nga, yan. At iba-ibang mga gamot. Yan. Para medyo bumalik ang boses ko. Oo nga, no? May boses ka na, no? Dati bedroom voice, ngayon papag na lang. May surot pa. Balik. Okay, game!
Ano? Mga kapusong Pilipino. O, sumama ka rito. Ngayon, Toy. Sabi mo, Jeng. Dali. Buka mo. Hindi, isa lang. Masyado na. Okay. Mga kapusong Pilipino. Jeng. Bumati. Kaming tatlo, apat. Ang tamaan. Huwag magaling. Galing ni Long Toy Howard. Patang aga mo. Gusto nyo... Babayad ng tax. Alam mo ba't maaga? Oh. Kasi naka-Apple to eh. Pumunta ng opisina para mag-online. Sisi ka pa ngayon alam mo, actually dapat marating natin sa Apple kay Tim Cook. Yung form ng BIR ngayon Bakit? Siya na mismo magkukompute ng kung magkano yun yung sinasabi ko eh. Ang tuloy magaling. Kung makakapasok ka. Hindi ka lang. Hindi naman. Kahit na yung mismong offline forms. Hindi mo na kailangan ng... Ang problema, pag mali yung entry mo. Ayun. Kung saan mo linagay yung figure. Siyempre, garbage in, garbage out. Correct. So, pag tama yung... At saka nag-hang siya, nagkakaroon ng error yun. Hindi totoo yan, sabi ni Commissioner Kim. Sabi nung form ko please enter valid name of spouse in so and so and so. Ay, iba ba? 10 beses siguro. Baka alias ang spouse mo nilagay mo. Hindi, mali. Kasi... Ano ba naka-raise ang pangalan? Nag-error. Ngayon, tinanggap niya yung error, ayaw niyang ulitin. Hindi totoo yan, sabi ni Commissioner Tapos Kim. from the top na evidence, I have evidence. Sinungaling ka, Long Toy. Pinagay ko na sa isang laptop niya. Hindi totoo yan, sabi ni Commissioner Kim. So, naka-Windows ka pala. Oo naman. Ayun. Kasi Kaya effective. Kami mga naka-Apple. Apple, pinakain lang yun Hindi, ang Apple user-friendly. Sinungaling Very ka. intuitive ang Apple, for sure. Magpaliwanag ka kay Commissioner. Teka, oras po natin, alas 10. Ang mapikon! Tapos? Dapat tayong Ano? Ang mapikon! Napikon ka kay Commissioner Kim Hindi, ang mapikon Hindi ako napikon. Hindi ako napipikon. Ako'y nag-aalala. Nax, sapagkat Hindi kasi ang gobyerno dapat naghahanap sila ng mga programa sa ikagagaan ng mamamayan. Actually, to make it, less complicated. Pero siguro ito pag nagtagal dahil lang yan, dahil may learning curve na, baka alam mo, dahil simula lang, kailangan natin aralin ng bago. Di ba, naalala mo, nung nilagyan ng U-turn slot, ang ingay nating lahat, reklamo tayong lahat. O tapos, pagkatapos, inalis yung U-turn slot, nagreklamo rin na tayong lahat nung naglagay na ng mga traffic light. Wala, tayo. Di ba, pag sa bago, meron talagang ngayon, sana naman maging less complicated. Yes, okay. Teka muna. Leng, eto na tayo. 10:21 oras natin. Nagsisimula na po